Javier! Katahimikan lang at sumagot sa kanya. Isang bitak ng mga sanga ang narinig ni Jericho. Napatingin siya sa mga puno malapit sa cabin. Hindi mapalagay si Jericho kaya inabot ang hilt ng kanyang espada habang tinitignan niya ang mga puno. Subalit laking gulat niya nang lumabas mula sa likod ng puno si Javier. Bumalik na ito sa kanyang kabataan. Natigilan tuloy si Jericho at naghinala siya ng konti. "Anong ginagawa mo dyan?" tanong ni Jericho. Siyempre kakatapos ko lang tumae. Bakit gusto mo pa bang makita ang tae ko?" Balik tanong ni Javier. Tumaas ang kilay ni Jericho. "Ibig mong sabihin tumae ka sa loob ng 1 oras habang nandun ako sa loob?" tanong ni Jericho. Napilitang tumango si Javier. "Kailangan na nating umalis. Tara na!" wika ni Javier habang tumatawa. "Pambihira. Minsan tuloy naiisip kong parang may saltik ka talaga sa ulo ani Jericho. Sa halip na patulan ay ngumiti lang si Javier at sumakay sila ng kabayo pabalik sa Terraveda. Makalipas ng ilang oras, matapos makauwi pumasok agad si Javier sa bahay. Nakahinga ng maluwag si Mang Rigor nang makitang nakabalik na siya. Akala niya ay may masama nang nangyari sa pamangkin. "Javier, buti naman nakabalik ka na. Nag-aalala talaga ako sa iyo Akala ko may nangyari na." wika ni Mang Rigor. Dumiretso si Javier sa maliit nilang library at nagsimulang maghanap sa mga estante. Ibinaba ang iba't ibang mga libro. Bueno, bukod sa iniisip ni Jericho na may isang bagay na mali sa aking tiyan, umayon naman ang lahat ayon sa aking plano. Nakangiting sagot ni Javier. Tumingin si Mang Rigor na may kasamang pag-aalala sa pamangkin. "Sa palagay ko, maaaring malagay sa alanganin ang lahat kapag hindi ka nag-ingat," wika ni Mang Rigor na lubos ang pangamba kay Javier. "Kung mapapagaling ko si Argo, sinabi sa akin ni Jericho ang kanyang salita na kapag siya'y naging hari, hindi na ipagbabawal ang mahika sa Terraveda. Kaya pinagsusumikapan kong gawin ito dahil maaari nitong baguhin ang lahat. Sa ating lahat," pahayag ni Javier. "At papaano kung magkamali ka? Alam mo naman natutol na noon pa si Jericho sa mahika." Tumigil si Javier at tumingin kay Mang Rigor. "Nabubuhay ako araw-araw na may panganib na malantad ang aking tunay na pagkatao. Kung hindi ko sasamantalahin ang pagkakataong ito, marahil ay gugugulin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay upang itago kung sino talaga ako. Lagi mong sinasabi sa akin na meron akong magandang kapalaran. Baka ito na yon. Kailangan kong subukan." Saad ni Javier. Hindi na nakipagtalo si Mang Rigor. Napabuntong hininga na lang ito habang iniipon lahat ni Javier ang mga libro at nagtungo sa kanyang silid. Bahagyang napaisip ng malalim si Mang Rigor habang nakatitig sa kanyang pamangkin. Mukhang hindi na niya ito mapipigilan at desidido na itong gawin ng plano na ayon sa kanyang naisip na paraan. Matapos makakuha ulit ng mahalagang impormasyon, ay lumakad muli si Aragon papunta sa kuta ni Raya para ibigay ang magandang balitang nakuha niya. Papalubog na rin ang araw nang sumakay si Aragon sa kabayo at mabilis na pinatakbo sa masukal na kagubatan. Lihim na pumupuslit si Aragon sa Terraveda at sa likod ng kastilyo siya dumadaan upang hindi siya mahalata ng mga gwardya dahil kakaunti lamang ang nagbabantay roon. Pagkarating sa kuta ay pumasok kaagad sa bahay si Aragon. Nakatayo si Raya sa harap ng pinto dahil inaasahan na nito ang pagdating niya. Naglakbay si Jericho upang sumangguni sa isang mangkukulam. Balak niyang gumamit ng mahika para pagalingin si Argo. Pahayag ni Aragon. Isang determinadong ekspresyon ang bumungad kaagad sa mukha ni Prinsesa Raya. Kung gayon, dapat nating tiyakin na siya'y mabibigo at tuluyang malugmok.
Binuksan ni Raya ang isang maliit na pugon sa tabi ng mesa. Umupo siya sa tabi nito. Sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang isang maliit na silver charm. Sinindihan niya ang pugon sa pamamagitan ng nag-aalab niyang mahika. Kasabay ng paninilaw ng mata ni Raya ay siya ring pagliyab ng apoy sa loob ng pugon. Pagkatapos nito ay nilabas ni Raya ang isang kwintas na may nakaukit na tatsulok sa gitna. Isang gintong kwintas na binendisyonan noon ni Melissa. Gawa ito sa matigas na uri ng ginto at pilak. 3 beses na pinainit sa laba ng bulkan at hinulma ng mahusay na panday. Maya-maya pa ay inilagay ni Raya ang kwintas sa ibabaw ng pugon at umusal siya ng orasyon. Isang makalumang spell na itinuro ni Melissa. Biglang lumakas ang apoy na parang winisikan ito ng langis. Sumasayaw ang liwanag ng apoy sa mga mata ni Raya. Nakatingin lang si Aragon. Nagtataka sa ginagawa ng prinsesa. Pagkatapos ng orasyon ay hinango ni Raya ang isang pares ng sipit at hinila ang kwintas mula sa nagngangalit na apoy. Bumaling siya kay Aragon at ibinaba ang kwintas sa kamay nito. Kabadong tinanggap ni Aragon ang kwintas sa palad niya bago napagtanto ang panganib ng kanyang ginawa. Nagtataka siyang nagsalita. Ang lamig. Bakit ang lamig nito? Pagtataka ni Aragon. Hindi niya sukat akalain na ganito ang magiging resulta ng ginawa ni Raya. Akala niya mapapaso na siya ng sinunog na kwintas. Tinali ko to sa kaliwang daanan. Isang espesyal na orasyon ng sinambit ko. Kaya ganyan ang resulta. Paliwanag ni Raya. Tumingin si Aragon sa kwintas. Umanga siya sa kakaibang kinang at pangingislap nito. Mas lalo itong gumanda sa kanyang paningin. Dapat mong ilagay ang kwintas na yan sa leeg ni Argo. Siguraduhin mong walang makakakita sa'yo. Nagkakaintindihan ba tayo? Paalala pa ni Prinsesa Raya kay Aragon. Ano naman ang magagawa nito sa kanya? Seryosong tanong ni Aragon. Ang puwersa ng anumang salamangka sa pagpapagaling ay mababaligtad at lalakas ng 10 beses ang kwintas. Sa pagsisikap na pagalingin ng kanyang ama, tatatakan lang ni Jericho ang kanyang mapait na kapalaran. Makahulog ang sabi ni Raya habang nakangiti. Hindi ganon. Tiyak na hindi mapapatawad ni Jericho ang sarili niya sa mangyayari. Mawawasak siya. Wika ni Aragon. At makalipas ang ilang araw, isang lugmok na prinsipe ang tatanghaling isang kakilakilabot na hari. Saad ni Raya. Napangiti si Aragon. Samantala, patuloy na tumitingin si Javier sa ilang mga libro ng sabay-sabay. Ngunit hindi niya matagpuan ang kanyang hinahanap na panlunas. Nagsisimula nang ma-frustrate si Javier sa pag-iisip ng paraan. Nasa tabi lang niya si Mang Rigor na nagsusumikap din sa pagtulong sa kanya sa paghahanap ng solusyon sa mga librong medikal at espiritual na orasyon. Nangako ko kay Jericho na papapagaling ko ang kanyang ama. Ngunit ito, balisa at nag-uubos ng oras. Mukhang hindi ko na talaga mahahanap ang tamang orasyon. Malungkot na wika ni Javier. Yan ay dahil nagbabasa ka ng mga maling libro. Eto, tignan mo ang isang ito. Inabot ni Mang Rigor ang isang maliit na leather tome na kinuha naman agad ni Javier. Si Balboa ng Mercia ay kasing baliw ng isang ermitanyong katulad mo. Ngunit wala pang mas mahusay na manggagamot ang nabuhay sa lupa maliban sa kanya. Wika ni Mang Rigor. Napangiti si Javier. Malaki ang kahulugan nito para sa kanya. Nagmamadali siyang lumabas sa kwarto at nagsimula na siyang gumawa ng gamot para sa naghihingalong si Haring Argo. Gabi na nang matapos si Michelle sa pag-aalaga kay Haring Argo. Napalitan na niya ng gasa ang sugat nito at napainom na rin ng gamot.
Paalis na sana siya nang kumabog ang kanyang puso sa gulat. Napabuntong hininga siya nang wala sa oras nang makita si Aragon na tahimik na nakatayo sa kanyang likuran. Pasensya ka na kung ginulat kita, pero parang ang lamig ngayon. Magandang ideya siguro kung magsisindi ka ng apoy. Wika ni Aragon. Siyempre, tama ka. Umalis si Michelle dala ang tray ng gamot. Naghintay muna si Aragon hanggang sa makalabas si Michelle, tsaka niya dinukot sa bulsa ang kwintas na may orasyon. Pagkatapos nito ay mabilis at maingat niyang inilagay ang kwintas sa leeg ni Haring Argo. Inayos niya itong maigi at tiniyak niyang maigi na maingat itong nakatago sa loob ng damit. Sa wakas, makukuha mo na rin ang lahat ng nararapat sa iyo, mahal kong bayaw. Paalam na sa'yo. Nakangiting nakatitig si Aragon kay Haring Argo para sa huling pagtatagpo, tsaka siya lumabas ng kwarto. Binasa muli ni Mang Rigor ang healing spell habang pinaghahalo naman ni Javier ang mga sangkap. Malapit na itong matapos sa ginagawang lunas sa lamesa. Dapat, 4 na patak lang. Ano pa man ay maaaring mapanganib kapag nasobrahan ka. Kailangan nating maging tama at pulido ang lahat. Payo pa ni Mang Rigor kay Javier. Sana hindi ko makalimutan ang orasyon dahil itong susi sa lunas. Saad naman ni Javier. Dapat kang magtiwala sa iyong kakayahan, Javier. Naniniwala akong magagawa mo to. Basta wag ka lang kabahan. Nakangiting sabi ni Mang Rigor. Maya-maya pa ay isang dumadagundong na boses ang biglang narinig nang magtsuhin sa labas ng kanilang bahay. Javier! Nasaan ka? Tinig ni Prinsipe Jericho. Nagpalitan ng tingin si Mang Rigor at Javier. Kailangan mo siyang paalisin. Mahinang sabi ni Javier sa tsuhin. Tumango si Mang Rigor. Pambihira, bingi ka ba, Javier? Malakas na kumalabog ang pinto nang pumasok si Jericho. Dinampot ni Mang Rigor ang aklat ng medikal. Nagkunwaring nasa kalagitnaan siya ng pagbabasa. Tumingin sa buong paligid si Jericho. Hindi nito mahagilap ang tamad na kaluluwa ni Javier. Napatingin sa pagbabasa si Mang Rigor. May kailangan ka ba, kabahalan? Magalang na tanong ni Mang Rigor kay Prinsipe Jericho. Oo. Nandito bang walang kwenta kung pala kang katulong? Masungit na tanong ni Prinsipe Jericho. Napilitang umiling si Mang Rigor. Kanina ko pa nga rin siya hinahanap eh. Wala din ba sa kwarto mo? Balik tanong ni Mang Rigor. Napabuntong hininga si Jericho. Kaya nga ako nandito eh. Nasa na ba ang asungot na yon? Manda siya sa akin kapag nakita ko siya. Pagbabanta ni Prinsipe Jericho. Nag-isip naman ng palusot si Mang Rigor. Nasubukan mo na bang silipin ang bahay inuman? Tanong ni Mang Rigor. Siyempre wala. Ipagdasal niya sanang hindi ko siya makita. Lagot siya sa akin pag naabutan ko siya. Naiiritang lumabas si Jericho sabay malakas na isinara ang pinto. Tumambad si Javier sa likod ng pintuan na may hawak na halamang gamot. Nginitian siya ng tsuhin habang siya ay dismayado at halatang naiinis. Bakit mo sinabing nasa bahay inuman ako? Lagot ako nito. Kabadong sabi ni Javier. Yun ang pumasok sa isip ko eh. Wala ka namang sabihin kung nasa likod ka ng pinto. Katwiran ng matandang manggagamot. Bueno, sa susunod, sabihin mo ang pangalawa o ang pangatlong bagay na mas mainam na palusot na pumasok sa isipan mo. Kahit saang lugar maliban sa bahay inuman. Binuksan ni Javier ang bahagyang pinto at sumilip saglit sa labas. Pagkatapos ay tumingin muli sa tsuhin. Mag-ingat ka, iho. Naway magtagumpay ka sana sa gagawin mo.
Kaawaan ka ng Diyos. Bilin pa ni Mang Rigor. Tumango agad si Javier habang nagbabahagi sa kanya ng positibong tingin ng tiyuhin. Isang masayang ngiti ang pinakita niya kay Mang Rigor bago siya lumabas ng bahay. Nakatanaw lang sa kanya si Mang Rigor na hindi maiwasan na makaramdam ng kaba. Parang may nararamdaman siyang kakaiba na hindi niya maintindihan. Isang masamang pakiramdam na ang katumbas nito ay isang malakas na dilubyo na hindi nila inaasahang mangyayari sa loob ng Terraveda. Gabi na at medyo naiinip na sa kakahintay si Jericho kay Barracuda sa ibabang gate ng bayan. Lumipas ang ilang sandali ay nakarinig siya ng kaluskos sa bandang likuran. Paglingon niya ay nasorpresa siyang makita ang matandang ermitanyo na sumulpot mula sa kadiliman. Tumingin ng seryoso si Jericho sa mga mata ng matandang ermitanyong si Barracuda. Nagsisimula na akong isipin na baka hindi ka na darating dito. Wika ni Jericho habang nakakross arm ang kanyang mga braso. Ipinigay ko sa iyo ang aking salita, kaya tinutupad ko lang yon. Sagot ni Barracuda. Magaling. Dapat na tayong magmadali. Wala na tayong oras para magtagal pa rito. Mabilis na kumilos si Jericho palayo sa gate. Nagtaka si Barracuda dahil ibang daan ang tinahak ng prinsipe kaya tinawag niya kaagad ito. Hindi ba dapat dito tayo dumaan? Bakit sa ibang direksyon ka pupunta? Takang tanong ni Barracuda. Huminto naman si Jericho. Dahil ni minsan, hindi pa ako nakita ng lahat na naglalakad sa kalsada kasama ang isang mangkukulam. Sige nga, ano na lang ang iisipin nila kapag nakitang magkasama tayo? Paliwanag naman ni Jericho. Kung ganon, bumabaligtad ka na sa iyong binitiwang salita. Nangako ka na hindi na ako mabubuhay sa takot. Wika ni Barracuda. Baka nakakalimutan mong pagagalingin mo pa ang tatay ko. Kapag nagawa mo na yon, tsaka ako'y bibigay ang lahat ng pinangako ko. Sagot naman ni Jericho. Naunawaan ito ni Barracuda kaya tumango siya. Sinundan niya si Jericho at umalis sila nang maingat sa main gate. Sa tunnel na isipang dumaan ng dalawa. Nagmamadaling naglalakad sa madilim at mamasamasang daanan si Jericho habang nasa hulihan naman niya si Barracuda. Lumingon siya at nakitang nahihirapan si Barracuda sa mahabang damit na suot nito. Halata rin sa kanyang itsura ang pagkadismaya. Huminto si Jericho at hinintay na maabutan siya ni Barracuda. Paglapit nito ay hinihingal ito sa pagod na animoy pumasan ng ilang sakong bigas mula sa bayan hanggang sa palasyo. Tumutulo ang malagkit na pawis sa kanyang noo at nakaratay ang kanyang dila. Seryoso ka? Ganito ba talaga kabilis ang iyong paglalakad? Tanong pa ni Prinsipe Jericho. Kapag kasing edad mo na ako, makikita natin kung gaano ka kabilis maglakad. Kailangan kong magpahinga sandali. Pagod na ako. Nauuhaw na rin ako. Reklamo ni Barracuda. Wala nang oras sa ganyang bagay. Sagot ni Jericho. Tumingin ng masungit si Barracuda subalit bigla itong nakaisip ng kalokohan. Kung gayon, marahil dapat mo akong buhatin. Wika nang nakangiting si Barracuda. Sige, payag ako. Kung ang ibig sabihin nito ay mas mabilis tayong makarating doon, gagawin ko na. Lumingon sa paligid si Jericho. Siniguro niya na walang makakakita sa kanila. Halika na, dagdag pa ni Jericho. Lumapit ang matandang ermitanyo sa kanyang likuran. Eto na ako. Mistulang hinete na sumampa si Barracuda kay Prinsipe Jericho. Umiyok ang katawan ni Jericho sa bigat ng matandang ermitanyo. Gayunpaman, tiniis ito ni Jericho at umalis na sila sa tunnel.
Habang mabilis na tumatakbo si Jericho ay sinipa siya ng matandang ermitanyo gamit ang kanyang mga takong. Tulad ng ginagawa sa isang kabayo. Tumigil bigla sa pagtakbo si Jericho. Nagalit ito. "Sinipa mo ba ako?" Galit na tanong ni Jericho. Ay, magmadali na tayo. Sino ngayon ang nag-aaksaya ng oras sa atin? Yeah! Sambit ni Barracuda. Napilitan tuloy tumakbo si Jericho. Pasuray-suray itong tumatakbo na tila hindi nasisiyahan sa ginagawa sa kanya ng matandang ermitanyo. Sinipa ulit siya sa paa habang nakangiting aso sa likod si Barracuda. Bilis pa! Mas mabilis pa sa tinakbo mo kanina. Yeah! Wika pa ni Barracuda. Napailing na lang si Jericho at hindi ininda ang bigat ni Barracuda. Di naglaon ay nakarating na rin sila sa ilalim ng kastilyo. Sa may griffin staircase umakyat ang dalawa. Pagkaakyat sa ikalawang palapag ay sumilip si Jericho sa kanto. Napansin niya ang dalawang gwardya na nakatambay sa Phoenix Corridor. Sinenyasan niya si Barracuda na manatili at lumapit siya sa mga gwardyang nagbabantay sa labas ng silid ni Haring Argo. "Maaari na kayo magpahinga," utos pa ni Jericho sa mga gwardya. Subalit nag-alinlangan ng mga ito. Medyo nagulat sa utos sa kanila. "Pero kamahalan, inutusan kami na huwag umalis sa aming pwesto," sagot ng isang bantay. "Ang sabi ko, magpahinga na kayo," galit na sabi ni Prinsipe Jericho. Nabigla ang mga bantay. "Pasusunod po, kamahalan." Umalis ang mga gwardya. Naghintay saglit si Jericho hanggang sa mawala na sila sa kanto. Pagkatapos nito ay tumikhim ng bahagya ang kanyang lalamunan. Nakangiti namang lumabas sa isang haligi ang matandang ermitanyo. Pinapasok ni Jericho ng malaya si Barracuda sa silid ni Haring Argo. Napatingin pa siya sa paligid bago siya sumunod sa loob. Nakahiga si Haring Argo sa kama. Halos hindi na to humihinga. Lalong nababalisa si Prinsipe Jericho habang nakamasid siya sa matandang ermitanyo na naglalagay ng 4 na patak ng hogswort sa labi ni Haring Argo. Kasunod nito ay kumuha ng isang sanga ng halamang gamot ang matandang ermitanyo at sinindihan ito. Hinawakan niya ito ng mabuti at pinausukan nito sa ibabaw si Haring Argo. Bago simula ng panggagamot ay iniisip pa muna ng matandang ermitanyo ang kanyang uusalin. Ilang sandali pa ay nagsisimula ng kuminang ang mga mata nito nang bigla siyang pigilan ng prinsipe. "Teka sandali." Huminto naman si Barracuda na nagtatakang napatingin kay Jericho. May problema ba? Tanong ni Barracuda. "Tinuruan ako noon ng aking ama na huwag magtitiwala sa mahika at ngayon ay ginagamit ko ito para iligtas siya." Saad ni Jericho. Ang iyong sariling buhay ay nailigtas gamit ang mahika ng maraming beses kesa sa iyong inaakala. Wika naman ni Barracuda. "Ano bang pinagsasasabi mo?" Naguguluhang tanong ni Jericho. Pero napagtanto ni Barracuda na manganganib ang lagay niya kung sasabihin niya ang lahat ng detalye kay Prinsipe Jericho. Ang ibig ko lang sabihin ay nasa paligid mo lang ang mahika. Ito ay hinabi sa mismong tela ng mundong ito. Palusot ni Barracuda. "Pero papaano naman ako makakasiguro na ito ang tamang gawin?" Tanong ni Jericho. Alam kong nagdusa ka dahil sa mahika. Gaya ng marami. Ngunit hindi lahat ng mahika at hindi lahat ng mangkukulam ay magkapareho. Nais ko lamang ipakita sa iyo na ang mahika ay magagamit din sa kabutihan. Sana balang araw ay makita mo ako sa ibang daan at liwanag ng pag-asa.
Seryosong sabi ni Barracuda. Nadala si Jericho sa argumento ni Barracuda. Nagtitigan sila ng matandang ermitanyo para sa isang kasunduan. Pagkatapos ay tumango si Jericho at umatras. Muling bumaling si Barracuda kay Haring Argo. Inayos niya ang sarili pagkatapos ay hinawakan ulit ang sangay ng halaman. Ilang sandali pa ay nagsimula ulit kuminang ang mga mata ng ermitanyo. Nagbago ng kulay ang mga mata niya. Nagkulay dilaw ang sklera niya habang inaayos ang sarili. Matapos nito ay sinimulan na niyang pausukan ng mga sanga ng sambong gamit ang insenso sa ibabaw ni Haring Argo at nagsimulang umusal ng orasyon na may tumataas na intensidad ng pagkabigkas. Nang makumpleto na niyang bigkasin ang orasyon ay muling kuminang ang mga mata niya. Kasunod nito ay pumasok ang nakabibinging katahimikan. Tumataas ang tensyon sa loob ng kwarto habang tinititigan ni Prinsipe Jericho ang kanyang ama na umaasa pang makakita ng senyales ng paggaling. Ilang minutong nabalot ng katahimikan ng dalawa. Walang imikan, walang tinginan. Nakatuon lang ang kanilang pansin sa nakaratay na hari. Bahagyang napayoko si Barracuda. Mukhang nabigo ang kanyang spell. Maging si Jericho ay napayoko rin. Pero nagulat sila nang biglang magmulat ng mga mata si Haring Argo. Dahan-dahan itong tumingin kay Jericho. Anak, Mahinang sambit ni Haring Argo. Ama, salamat at buhay ka. Napangiti si Prinsipe Jericho at hinawakan niya ang kamay ng ama. Ngumiti ng bahagya si Haring Argo. ikaw ba yan, Jericho? Tumawa si Jericho ng maluwag. Napangiti rin si Barracuda sa labis na tuwa habang nakatitig sa hari. Isang ngiti ng tagumpay at kaluwagan. Sa wakas ay natapos na rin ang paghihirap ni Jericho. Makakalaya na rin ito sa matinding kalungkutan. Pipiglas na rin sa kanyang dibdibang sakit at pighati. Ngunit habang tinitingala ni Haring Argo si Jericho, ay biglang umikot ang kanyang paningin at nakaramdam ng matinding sakit sa leeg. Nagsisimula ng bumilis ang kanyang paghinga hanggang sa unti-unti na itong malagutan. Nataranta naman si Jericho at naalarma agad. Ano nangyayari? Bakit ganito? Tanong ni Jericho. Nagkatitigan ang dalawa. Pareho silang naalarma sa nangyayari kay Haring Argo. Para itong tinanggalan ng oxygen sa kanyang bibig at dahan-dahan na kinakapusan ng hininga. Ewan ko, hindi ko rin alam. Sagot ni Barracuda. Kung ganun, gumawa ka ng paraan! Bilisan mo! Galit na utos ni Jericho. Subalit biglang tumigil sa paghinga si Haring Argo. Nanlaki ang mga mata ni Barracuda. Dahan-dahan niyang ginalawang kamay at hinawakan niya sa leeg si Haring Argo. Naramdaman niyang wala ng pulso ang hari. Masakit na balita ito kay Jericho. Mukhang patay na siya. Malungkot na sabi ni Barracuda. Nabigla naman si Jericho. Hindi siya nakareact agad. Parang hindi niya kayang tanggapin ang nangyari. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan. Para siyang nanigas na bato. Parang sunod-sunod na nag-e-echo sa isip niya ang huling sinabi ng matandang ermitanyo. Hindi maaari ito. Hindi siya maaari. Umiiling si Jericho habang luha ang nakatitig sa kanyang amang patay na. Halos hindi siya makapaniwala sa nangyari. Sa isang iglapay kasing bilis ng bulang nagwakas ang buhay nito. Ama! Ama, gumising ka! Ama! Dito na pagtanto ni Jericho ang kawalang saysay ng kanyang mga aksyon. Napahagulgul na siya sa iyak habang nakatitig pa rin sa kanyang ama. Bigla siyang nawala ng pakiramdam, parang nawala sa katinuan.
Parang lumalangoy sa kawalan ang kanyang isip at diwa.